Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:05 na sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga mga sugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Welcome na sa Radyo Pilipinas News, subong nga adlaw sang Miyerkules, Eksa sa East, bulan sang Mayo, tuig 2026. Ako ang inyo alagad, Ever Rosen Siagudo, kagkaron sa mga headlines. Iloilo City Government buksan na ang duha ka cooling station subong nga adlaw. Barangay Tanod, kag kaupdanan sini arestado sa buy-bust operation sa Banwa, Sangdingli. Petisyon nga nagakwestiyon sa tax ordinance nga nagapatuman sang tax rate adjustment sa real property tax sa Iloilo City ginbasura sang Korte Suprema. Dole kag food delivery riders nagsapol agod istoryahan ang mga programa sa ahensya kag posible assistance nga sarang ma-avail sa tunga sa nagataas nga presyo sang petroleum products. Bag-o nga multi-purpose hall sang IPPO ginbuksan. DOST Aklan nagdulong sang science-based ayuda sa tunga sang nagapadayon nga krisis sa gatong. Mga Pilipino nga pamatanon katuwang sa pagtukod sang digital future sang ASEAN sa Control Plus Youth Consultation. Kag RAFC Chair Stephen Santillan ginpahamtang nga Farmer Regional Executive Director sang Department of Agriculture Negros Island Region. Philippine Standard Time, alas 8:08 na sa aga, kagkaroon sa detalye na sang balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Buksan na sa Iloilo City Government ang duha ka cooling station subong nga adlaw. Ini amo ang cooling station sa Diversion Hub o kon Diversion Road kag General Luna Street. Suno kay Engineer Neil Ravena, head sang General Services Office kag Energy Conservation Officer sang Iloilo City Government, environment friendly ang ilang ginatukod nga cooling station sa bahin sang Diversion Road. Kang Martes gintakod na nila ang mga solar panel. Ginpayag niya nga gindugangan nila ang solar panel sa Diversion Road. Agad masustain sini ang operasyon sang cooling station sa sulod sang 6 ka oras. Magluwas sa solar panel, magagamit man sang eco boards. Nahimo sa recycled plastic ang flooring
sang cooling station sa Diversion Road. Makabigman ini nga insulator sang init, ganay dakuman ang bulig agod mabuhinan ang init sa sulod. Samtang nakatuloy na ang aircon sa cooling station sa General Luna. So kay Ravenna, gin-convert nila ang wala ginagamit kang opisina malapit sa pumping station sa Halandoni Bridge agod himuon nga cooling station. Kompleto na ini sa aircon kag comfort room. Ang cooling stations bukas sa publiko nga luyag magpahuway halin sa initan umpisa alas 10 sa haga tubtob alas 4 sa hapon kag sarang maka-accommodate sang 15 tubtob 20 ka tawo. May mga personnel man gikan sa City Health Office kag City Social Welfare and Development Office sa kada cooling station agud magdumala kag ma-assess ang mga masulod sa cooling station. Sila man ang mag-a-assist sa mga katigulangan. PWDs kag nakahanda nga magresponde sa tion sang emerhensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang duha ka drug suspect sa ginpatigayan nga buy-bust operation sa Barangay Tabugon, Bingle, Iloilo. Ang mga suspect ginkilala nga Sanday alias Toto, Barangay Tanod, kag alias Nonoy nagatrabaho bilang welder. Nakuha sa mga suspect ang 140 grams sang shabu nga may standard drug price nga 952,000 pesos. Ang madinalagon nga operasyon ginpatigayon sa Police Drug Enforcement Unit Team 2, Bingle Municipal Station kag Provincial Intelligence Unit sang Iloilo Provincial Office. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sang mga suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Petisyon nga nag-question sa tax ordinance nga nagapatuman sa tax rate adjustment sa RPT sa Iloilo City ginbasura sang Korte Suprema. Para sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. ginbasura sang Korte Suprema ang petisyon nga nag-question sa tax ordinance nga ginpasar sang Iloilo City Council nga nagapatuman sang tax rate adjustment sa real property tax. Sa gintagwa nga desisyon sang Korte Suprema lakip sa mga rason sa pag-dismiss sang petisyon amo ang wala pagsunod sa nagakaigaw nga jurisdiction o hierarchy of courts. Kung sabihin, antes na mag-file sa Korte Suprema, dapat anay nga mag-agi ini sa trial courts. Ilibig pa nga ginalakipan ini sang technical data sa proseso sang real property assessment. Napaslawan man ang mga petitioner na ubuson ang tanan nga administrative remedies kaangay sang pag-file sang appeal agad questionon ang tax ordinance sa Secretary of Justice antes magdiretso sa Korte Suprema. Ang petisyon ginfile sang Riverside Holdings Corporation kag Riverside Boardwalk Properties Incorporated nga iya sang pamilya Pison na nagapanag-iya sang masobrat 30 kaduta sa syudad nga apektado sa pagpatuman sang adjustments sa real property tax. Bangod sa desisyon sang Korte Suprema, nagapabilin nga valid kag epektibo ang Tax Ordinance number 2023-226 na nagapatuman sang adjustments sa real property tax assessment sa Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sugodo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan sa kapulisan ang top 5 most wanted person sa Western Visayas sa Barangay Kawayanan, Putotan, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Totoy, 20 anyos kag residente sa nahinabatan nga lugar. Ang suspect nagapangutubang sang kasong nga statutory rape. Ang pag-aresto sa suspect ginpatigayon sa Putotan Municipal Police Station kag Iloilo Police Provincial Office Special Operations Group Team 2. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dole kag food delivery riders nagsapol. Agod istoryahan ng mga programa sa ahensya kag posible assistance nga sarang ma-avail sa tunga sang nagataas nga presyo sang petroleum products.
Para sa detalye sang balita, may report si Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsapol ang Department of Labor and Employment o Controller Regional Office 6 kan food delivery riders agad istornahan ang pila sa mga programa kag serbisyo sang ahensya kag ang mga posibleng nga mangin assistance ito nga sa nagataas nga presyo sang petroleum products. Mismo si Delhi 6 Regional Director Sixto Rodriguez Jr. ang nagpakigsapo sa mga ang National Union of Food Delivery Riders, Iloilo Chapter Riders Sandro sang Mayo 5. Nag-request ang riders ang orientasyon sa mga programa kag serbisyo sang DOLE kag posibleng nga assistance nga sarang ila ma-avail bangod nga isang ila palang abulian sa apektado sa nagataas nga presyo sang petroleum products. Ginmadoan naman ni R.D. Rodriguez, si Atty. George Ferrares, OIC Chief sa Technical Support and Services Division sa Delhi 6, na i-monitor ang employment status ng delivery riders kaya mag-ubras ang rekomendasyon na gumahalaga ng epekto sa energy emergency sa palangabuhian kag ubra sa mga gig workers. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News. One Town, One Product Hub ginunsar sa Banuasang, Lambunaw. Para sa detalye sang balita, may report si JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginunsar sa Mingarulang sa Lambunaw Municipal Government Kaupo na Department of Trade and Industry kung DTI ang One Town, One Product kung Autop Hub sa Banwa. Ang Autop Hub nagapasundayag sa mga produkto sa Lambunaw kaangay sa homemade pastries, kag fermented foods, condiments, processed nut foods, organic oil, cacao products, panapton, kag mga handcrafted items. Sa karon, may 16 na ka micro, small, and medium enterprises sa Lambunaw ang nagatanyag sa ilang mga produkto sa hub. Ini ang kinadumala sa Negosyo Center sa dalang sa DTI kag sa Local Economic Development and Investment Promotions Office o kung LEDEPO. Para kay Lambunaw Vice Mayor Alvin Lusaria, ang pagbukas ng Autop Hub pamatuod ka ang mga Lambunawin nagapabiling na babakod sa praksang global economic crisis. Nagpasalig man inyong ang LGU padayon nga mga buso sa mga ordinansa na makabulig sa mga MSMEs. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News. Bagong multi-purpose hall sa Iloilo Provincial Police Office ginbuksan. Para sa detalye ng balita, may report si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pirmang mga inagurahan ng bagong nga multipurpose hall sa Iloilo Provincial Police Office sa Camp Francisco sa Magaysay Senior sa Santa Barbara, Iloilo. Ginpangunahan ng Police Brigadier General Josefino Ligan, Regional Director sa Police Regional Office 6, Governor Ortega Defensor Jr., kag Police Colonel Bayani Razalan, Provincial Director sa IPPO, ang inaugurasyon sa bagong nga pasilidad. Ang multipurpose hall magasilbi na lugar para sa mga sinapol kag iban pang aktibidad sa kapulisan. Magluwas diri, kinalaunan man na mapabaskog sa pasilidad ang kolaborasyon sa IPPO kag gobyerno lokal. Ginpundungan ng hall sa Iloilo Provincial Government kag mga katuwang nga organisasyon. Ginpunto sa Bureau 06 nga labaw pa sa edipisyo ang pasilidad kundi isa katikang para sa profesional, madasig kag makataw na serbisyo sa mga Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News. Nagtingob ang pila ka youth leader kag iban pa nga stakeholder para sa Control Plus Youth Shaping ASEAN's Digital Future nga ginhiwat sa UP Diliman sining karon lang. Ang aktibidad ginpangunahan sa Department of Social Welfare and Development kaupod ang youth-led organization nga Tayo ang Taya o Kuntaya. Kabahin ini sang ASEAN Public Consultations on Responsible Use of New Technologies and Digital Resilience nga nagatuyo nga magakuha sa opinyon sa mga pamatan-on sa paghuman sa mga policies angot sa digitalization, artificial intelligence kag digital resilience sa rehiyon. Sa isa ka video message ginhatagan punto ni DSWD Secretary Rex Gatchalian
ang importante nga papel sang pamatanon sa moderno nga teknolohiya. Suno sa tiglikom subong nga 2026, nakafocus sila sa pagsiguro nga ang mga pamatanon ang handa nga magapakigbahin sa worldwide digital economy samtang ginaduso ang etikal kag responsable nga paggamit sang teknolohiya. Dugang pa niya nga ang mga solusyon sang pamatanon ang magaserbe nga giya para sa ASEAN Community Vision 2045. Nga nagapati nga isa ka digitally empowered nga komunidad ang liyabe sa pagpabakod sang mga pamilya sa ASEAN. Ginpathag naman ni Undersecretary Adonis Sulit sa DSWD Policy and Planning Group ang importansya sa pagpakigbahin sa mga pamatanon sa socio-cultural pillar sang ASEAN. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. RAFC Chair Stephen Santillan ginpamta nga former Regional Executive Director sa DA Negros Island Region. Nagapanumbalik sa report si JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Din pahandang bilang former Regional Executive Director sa Department of Agriculture Negros Island Region ug kung DANAI sa Regional Agriculture and Fishery Council ug kung RAFC Chairperson Stephen Santillan ang iya pagpangalagad sa nasanib na posisyon ang nagalawig sa bugos na bulan sa Mayo kaduman sa selebrasyon sa Farmers and Fisher Folks Month. Sunod sa DANAI, ang pagtungko ni Santillan sa katungdanan, isa ka importante nga tikang sa pagpabaskog sa tingog kag partisipasyon sa mga mahuma sa pagdumala kag pagpatuman sa mga programa pang-agrikultura sa rehiyon. Ginkilala naman ni DANAI Regional Executive Director Engineer Jose Albert Barogo ang importansya sa paghiusa kag aktibo nga pagpakigbahin sa mga manguna kag mga mangisda sa pagtuuswag sa sektor. Lebroan ng bulan sa Mayo ang gindeklara nga buwan ng mga magsaka at mangisda samto sa Presidential Proclamation No. 33 Series of 1989. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dole Region 6 ginlaunch ang Phase 2 sa High Visibility High Impact Inspection sa BPO sector sa Iloilo. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nag-launch ang second phase ng High Visibility High Impact Inspection ng Department of Labor and Employment 6 sa BPO industry sa Iloilo. Una nga naghiwas ang workplace review sa Aswang kag Kilo sa Iloilo City. Laking sa inspection ang labor standards, social security benefits kag contribution sa mga empleyado sa bilisang pag-ibig, Free Health kag Occupational Safety and Health Center REU 6. Ganda naman ang safety kag health crews at mapasiguro ang working environment sa mga empleyado. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DOST Aklan nagdulong sang science-based ayuda sa tunga sang nagapadayon nga krisis sa gatong. Nagapanumbalik sa report si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa tungasang padayon nga energy emergency sa pusod, mas ginpabaskog pa sa Department of Science and Technology Aklan ang paggamit sang siyensya bilang sa landigan sang komunidad pinaagi sa programa Amlig Siyensya. Nagdulong ang DOST Aklan katuwang ang DOST Western Visayas ang bulig sa 25 kapamilya sa Barangay Ben East, Buruanga, Aklan. Ang mga ayuda gindala sang opisina, mga produkto sang panalawsaw kaangay sang Nutri Cookies, kag rice Mungo Instant Blend halin sa DOST Food and Nutrition Research Institute, kag ang ready-to-eat chicken arroz caldo halin sa DOST Industrial Technology Development Institute. Ang duha ka senior citizen kag duha ka Pantawid Pamilyang Pilipina Program beneficiaries nagbaton man sang bugas, delata kag iban pa nga kinahanglanon. Sunod sa DOST ang Amlig Siyensya halin sa tinaga nga hiligayon nga Amlig o CARE sa Ingles, kag siyensya o science nga nagatuyo na sabton ang mga pagpilaw sa komunidad kaangay sa fuel crisis pinaagi sa mga science-based intervention. Para sa Bagong
Pilipinas. Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakamonitor sa mahinay nga pagbulag sang duta ang DOST FIVOC sa probinsya sang Iloilo sang Martes sang aga Mayo 5. Sandig sa earthquake information number 1, sentro sa magnitude 2.8 nga linog ang banwa sang Lambunaw. Ang linog may kadalumon nga 7 kilometers. Wala naman sang may ginalauman nga aftershock sa nagluntad nga linog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka sunod-sunod na pagbugas sang abo na balhag sa Kalaon. Nagapanumbalik sa report si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Duha ka sunod-sunod na ash emission ang nabalhag sa Bulkan Katnaon Martes ang aga Mayo 5. Sunod sa DOST FIVOC ang unang pagbugas ang abo nabalhag alas 5:32 ang aga kag nasundan pa sang isa ka pagbugas alas 6:01 sang aga. Naglabot naman sa 800 meters salin sa baba sang bulkan ang kataason sang abo na ginbuka sang Kanlaon. Nagapabilo naman sa lake level 2 ang Kanlaon sa Negros. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan ng balita lokal, 171 kakabataan nga lalaki sa Pasay City naka-avail sang libreng circumcision. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naka-avail sa libre ng circumcision at post-operative medicines ang 171 kakabataan na lalaki sa syudad sang Pasay. Ang 171 kakabataan gikan sa Barangay Nueva Union ang nag-avail sa serbisyo na ginaorganisa sang SK Council o Barangay Nueva Union kaupo ng Asian Medical Students Association sa West Visayas State University kag Nueva Union Elementary School. Naglabot naman sa 70 kakabataan gikan sa Barangay Poblacion Ilawod ang nakabenepisyo sa circumcision program na gipamanahan sa SK Council o Poblacion, kaupod ang Order of Asclepius, West Visayas State University College of Medicine. Naglabot siya sa ilang pagsuporta sa Vice City Mayor Stephen Palmares, City Councilor Judy Palmares, na chairperson sa Committee on Health, kag ang Pasay City Primary Healthcare Facility sa inisyatibo sa mga Sangguniang Kabataan Council, kaupod ang mga partner organization sa pagdala sa accessible na serbisyo sa ikaayong lawas sa mga pamatanon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 8:28 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Inyo na balian ang na balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas. Stay updated sa mga pinakaulihing balita sa syudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, kag iban pang bahin sang Western Visayas. Sa liwat, ako ang inyo alagad, Emerald Sunshine. Until next time, diri lang sa Radyo Pilipinas News. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang